Hello guys! So for today, we'll be doing ratio for electrolytes, which is your highly requested topic. So let's start. A patient with severe burns is admitted to the emergency unit. Okay. The nurse notes the following laboratory results. Potassium is 5.8, sodium is 132, and then hematocrit is 54. Which physician's order should the nurse question? Okay, isa-isahin natin guys. So, may severe burns daw si patient. When you say may severe burns, ano ba yung nangyayari kapag nasira yung tissues or nasira yung cells? Yung laman ng cells ay magli-leak sa bloodstream. Ano ba yung electrolyte na nasa loob ng cell? Potassium. Diba? Piso. You know piso. Piso means, ay sorry, ba yun? Walang sulatan. Piso means potassium inside, sodium outside of the cells. So, kapag yung inside of the cells, or for example, yung cell is na-damage, merong burn. So, na-damage yung tissues, na-damage si cell. So, nagli-leak si potassium sa bloodstream. That's the reason why this is quite high. Because our normal level of potassium is only ranging from 3.5 to 5 mec over liter. So, meaning, mataas siya. Mataas si potassium natin. Let's go over the sodium. Sodium is 132 mec over liter or per liter. Meaning, ano to? Ano bang normal level ng sodium? Normal level is 135 to 145. 135 to 145. So, medyo slightly mababa siya. Pero, kung ikukumpara mo siya sa potassium, potassium is quite mas mataas. Kasi mataas na siya, may 0.8 siya. And potassium is affecting the heart. So, medyo pagka mas mataas, alibawa, si potassium mataas, expect mo dyan, ang affectation niya is the heart or yung excitability ng heart. Mas naging excited si heart kasi sensitive yung cardiac muscle or yung smooth muscle ng heart sa presence ni potassium sa bloodstream. So, kapag mataas si potassium, may hyperkalemia. Hyper meaning mataas. Kalemia. Emia is blood. So, mataas yung level ng potassium sa blood. So, kapag ganun, may possibility na maapektuhan yung smooth muscles ng heart. And pag naapektuhan yung smooth muscles ng heart, nagiging excited si heart, nagiging irritable, arrhythmia, or eventually, syempre, pag naging excited yan, magpapump yan kasi may mga electrical impulse. Then eventually, mapapagod din naman yan. So, pwede siya mag-lead sa cardiac arrest. And that really happens. So, we should avoid that. So, medyo sensitive kapag mataas ang potassium na kasi. It's sensitive to the heart. So, ano yung kukwestiyonin natin dito? Ay, before that, hematocrit. Ano yung normal level ng hematocrit? It's 36 to 54, di ba? So, medyo pasok pa siya. Medyo normal pa si hematocrit. So, hindi natin intindihin yan. Ang medyo dito si potassium tsaka si sodium. Pero, let's watch yung potassium kasi medyo sensitive talaga yung kapag yung cardiac muscles na medyo sensitive kasi talaga ang cardiac muscles or yung smooth muscles ng heart sa potassium, sa increased level ng potassium. So, let's go over the options. Ano ba yung dapat nating questionin bilang nurse? Ano yung mali o yung magpuput ng patient's risk dito sa mga physician's order na binigay sa options natin. So, let's go over the number 1. Administer IV insulin with 50% dextrose. Okay. When you say 50% dextrose, bakit kaya kailangan ng insulin? Why not just 50% dextrose? Diba ang potassium is supposedly dapat nasa loob siya. Sabi natin kanina, potassium inside, sodium outside of the cell. So, dapat nasa loob si potassium ng cell. And para mangyari yon, dapat mag-i-administer tayo ng dextrose. Pero, dapat si dextrose ay papasok sa cell. At mangyayari lang yon dahil sa presence ni insulin. Kasi si insulin acts like a key or susi para mabubuksan si cell and si dextrose papasok doon. And along with that, sasabay sa pagpasok sa loob ng cell si potassium. So, from the bloodstream, si potassium
from the bloodstream si potassium, papasok siya sa cells kasi nga bukas yung cells dahil sa presence ni insulin and merong pumapasok sa cells which is si dextrose. Which is kailangan ng cells ang dextrose because it is their food. Yung sugar ay food ng cells para to thrive, to live, and to function. So, that is given. And it is correct. So, tama siya. Hindi siya dapat i-question. Kasi when you say you question, it is wrong because it puts the patient into a danger or, it exacerbates the condition. So, dapat hindi siya ginagawa. Or dapat i-question mo, dapat i-verify mo yung order. So, tama si administration ng IV insulin with 50% dextrose. So, 2, initiate a 24-hour urine collection for creatinine clearance. Bakit natin ginagawa ang creatinine clearance? It's because ang kidneys, ang function niya is to excrete, diba? I-filter out niya from the blood, i-excrete niya yung electrolytes, yung mga waste product. When the kidney is hindi maganda or meron siyang may tama yung kidneys, possible na si potassium is mag-accumulate lang din sa blood and pwedeng hindi siya na-excrete. That could also be the reason kung bakit hindi si potassium na-excrete ng maayos. Something like that. Kaya siya tumataas. So, dapat talaga i-check kung nagpa-function ang kidney. Diba? So, tama siya. Hindi siya mali. Number 4, administer IV calcium gluconate. Ano bang ginagawa ni calcium gluconate? Calcium gluconate, it's like a protection of the heart. It increases the threshold of the heart from the effect of too much potassium or yung effect niya na excitability hindi nagiging effective or hindi na nagiging or let's say nagiging resistant si cardiac smooth muscles doon sa presence ng potassium, meaning hindi na siya masyadong nagiging irritable doon. It's because of the presence of calcium gluconate. So kapag may calcium gluconate, hindi na siya masyadong na-excite or nagli-lead to arrhythmia, tachycardia. So hindi na siya nagiging risk for cardiac arrest kasi nga yung heart is already stabilized because of the presence of calcium gluconate. That's the function of calcium gluconate or that's what calcium gluconate does to the heart. So, if that's the case, this is a correct answer. But the number 3, administer spironolactone 25 mg per RM daily. In the first place, spironolactone is a diuretic or pampaihi. We said earlier na ang potassium is na-excrete via urine. Via urine, diba? So, ibig sabihin, when you say diuretic or pampaihi, there's a chance na yung potassium talaga is ma-excrete via urine. But, spironolactone is a potassium-sparing diuretic, meaning selective siya na yung potassium is naiiwan sa bloodstream or sa body. So, hindi niya in-excrete si potassium. Iniiwan niya sa loob ng katawan. And when the potassium is left in the body or in the bloodstream, mas magiging mataas lang siya. So, hindi siya bababawasan, in short. So, dapat, instead of potassium sparing, potassium wasting. Kasi nga, mataas yung potassium levels. So, dapat pababain natin yung mataas na level into normal levels. So, dapat, potassium wasting like loop diuretics. Ganun. So, hindi siya yung tamang sagot. Or hindi siya rather yung tamang gawin. Should the nurse question? Ito yung dapat ko questionin kasi this puts the patient at risk for cardiac arrest. By the way guys, you can avail my PNLE Reviewer Plus tracker. Your review made easy for 99 pesos only with specific chapters and exams included. All you have to do is to study. Just send a PM to avail the discounted price for my TikTok and YouTube followers. Happy studying, nurses! Okay, 2. A 45-year-old client is undergoing a thyroidectomy. On the second post-op day, the client complains of numbness and tingling around the mouth. Which assessment finding would the nurse most likely observe? Ano yung makikita mo? Or ano yung ma-assess mo? May thyroidectomy daw. Ano ba yung thyroidectomy? It's ectomy, removal of thyroid. So, meaning, pagka may removal of thyroid,
Ano ba yung pwede nating risk dyan? Pwedeng accidentally ma-remove si parathyroid gland. Kapag kasi may accidental removal of parathyroid gland, it happens sometimes because parathyroid gland is very maliit lang. So, possible talaga siyang matanggal or ma-remove accidentally. And when the parathyroid gland is removed, bababa din yung level ng parathyroid hormone. So, kapag ka mababa si parathyroid hormone, it leads to low calcium. So, kapag ka low calcium, anong nangyayari ba? Calcium, by nature, it is known as sedative to the nervous system. Meaning, nagkakaroon ng sedative effects si calcium sa neuromuscular system natin. Particularly sa muscles, kumbaga, and sa nerves. Kumbaga, hindi sila masyadong nagiging excited. Hindi sila nasa-stimulate. So, sedative siya sa neuromuscular system. So ngayon, kapag mataas ang presence ni calcium, sedative siya. Pero kapag mababa siya, na-excite naman yung nerves. So kapag mataas ang calcium, instead na sedative effect, nagiging irritable yung nerves. So, possible na may sobrang impulse. Sobra yung impulse or may excitability na tinatawag. So ngayon, hahanap tayo sa options ng may kinalaman sa excitability but mababa ang calcium. Yun ang hinahanap natin. So meaning, ang hahanapin natin dito is may nerve irritability. So dahil nga mababa ang calcium niya, mababa yung sedative effect niya, excited siya or irritable, which is kabaliktaran ng sedative effect. So, hahanap tayo dito sa options na may kinalaman sa nerve irritability. So, 4, presence of prominent U wave. Ang U wave is a classic sign of low potassium, not low calcium. So, hindi siya tamang sagot. 3, decreased deep tendon reflex. Decreased daw yung deep tendon reflex niya. Mababa or sedative siya. Medyo sedative effect siya. So, kapag ka-sedative effect, mataas ang calcium. Ang hinahanap natin is mababang calcium. Kasi nga, yun yung na dali ng low parathyroid hormone. Yun yung hinahanap natin. So, mali na siya agad kasi nga, it speaks about sedative effect. It speaks about the high calcium in the blood. So, hindi siya expected finding. 2, flattened T wave on the ECG monitor. A flattened T wave is also a classic sign of low potassium. So, hindi siya ang hinahanap natin. Okay? So, 1, Vostek sign. Positive Vostek sign. Or yung pag tinatap mo yung cheeks. Vostek, di ba? May CH dyan. Isipin nyo na lang cheeks yun. So, kapag tinatap mo yung cheeks, tapos merong parang nagre-react siya. Ibig sabihin, excited yung nerve doon. So, ibig sabihin, mataas ang nerve irritability niya. Meaning, pwedeng mababa ang kanyang calcium. Kasi walang nagpapasedate. Kumbaga, nagiging excited. And that could also be the reason kung bakit. That could be also the result of the accidental removal of parathyroid gland. Okay? A client with chronic kidney disease, CKD, presents with a potassium level of 6.2. 6.2. This is quite high because we said our normal level is 3.5 to 5. So, medyo mataas siya. 5. Okay? Ayun. The nurse observes peak T waves on the ECG. It is expected because mataas yung potassium,
peak din ng T-waves natin. Which medication should the nurse expect to administer first to protect the client's heart? This is specified to protect the client's heart. This is actually one of the hard things to see on kasi you can always have um the options or the right options. Sometimes there are times na tama lahat, but you have to focus more on the question because everything or every detail na meron sa tanong, it matters on which is the correct answer or which is the best answer because all of them might be correct or the right thing to do, pero which is the question or which serves the question best, which answers the question best. That's what we are gonna look for. Okay? So, 1. Sodium polystyrene sulfonate or kayexalate. Familiar with kayexalate? Kayexalate removes the potassium via stool. Yes, it is a laxative. And it specifically removes the potassium via stool. So, laxative siya. Tama siya? Yes, it is correct. Because it lowers down the potassium level because our potassium is quite high. It's 6.2. It's already affecting the heart for sure. So, which protects the client's heart here? So, 2, sodium bicarb. So, what does sodium bicarb do? Sa buong cell kasi merong H plus doon. Sa loob ng cell merong H plus. And meron ding K plus or yung potassium natin. H plus. Ang ginagawa ni sodium bicarb sa kanya is nilalabas siya ng sodium bicarb outside of the cell. So, nasa labas siya ng cell. Tapos, si potassium is pinapapasok niya. Which is good kasi pagka pinapasok niya si potassium sa loob ng cell, bababa ang level ng potassium sa bloodstream. Which is good kasi bababa ang level niya. Mag-normalize siya. Magpo-fall siya sa normal level. Kasi mataas na siya masyado. It is good, di ba? 4. Albuterol nebulization. Ano ba ginagawa ni albuterol? Kapag heart, it's referring to the B1. Kapag lungs, we have 2 lungs. So, we're referring to B2. So, meaning, affected sa kanya is the respiratory. Kapag na-stimulate si beta 2 receptors, si potassium is pupunta siya sa cells. That is the action of albuterol. Or rather, kapag na-stimulate si B2 receptors, pupunta si potassium sa loob ng cells. So, bababa din ang level ng potassium sa bloodstream. This is also correct. But let's take a look at the number 3, calcium gluconate. We said earlier that the calcium gluconate is responsible for increasing the threshold of the heart para hindi niya pansinin yung increased level ng potassium sa bloodstream. Hindi siya maging affected, hindi siya maging irritable, or hindi siya maging excited. Mag-pump ng mabilis, and then eventually hihinto din. Kasi mapapagod din siya kapag masyadong mabilis, right? So, ang ginagawa ni calcium gluconate is increasing the threshold para hindi siya maging affected doon sa presence ng potassium. Kahit na sobrang dami na ng potassium sa bloodstream, hindi siya agad naaapektuhan. Which is good, right? Because it stabilizes the cardiac cells or cardiac cell membrane. Stabilizer siya. So, meaning, nagsistabilize siya. Okay? Okay. So, meaning, this is the best answer. Because it protects the heart specifically. Because this is the thing that is being asked in the question. So, we always have to answer which is not just the right answer, but the answer that answers the question. The answer that satisfies the question. So, yun. Okay, next.
The nurse is caring for a client with diabetes insipidus, which electrolyte imbalance is the nurse most alert for, is its primary clinical manifestation. Daming ihi is diabetes insipidus, daming ihi. So, meaning ihi ng ihi yan. Kapag umiihi ng ihi yan, nagiging dehydrated, di ba? Kapag dehydrated ang tao, mataas ba ang sodium mo? Hindi. Di ba, naging concentrated na yung blood, nagiging concentrated na din si sodium. So, kapag ka-concentrated si sodium, mataas ang sodium level niya sa blood or may hypernatremia siya kapag naglulose siya ng water. So, kapag naglulose siya ng water, nababawasan yung diluent ng blood or yung water ng blood, nagiging increased yung level ng sodium. Okay. Ano ba yung hypernatremia dyan? Diba, isa lang naman. Hypernatremia, intense thirst, and dry mucous membrane. Bakit intense thirst? Kasi you're losing fluids. You're losing it via urine. Ihi ka ng ihi, dami ihi. And dry mucous membranes because you're losing fluids too. Kasi nga, dami ihi. Yan. It is common for may mga head injuries. So, after head injuries, ihi ng ihi yung pasyente. You suspect diabetes insipidus already. Might be yung posterior pituitary gland niya is affected already. Baka na-damage siya. So, dapat siyang i-check and dapat siyang i-treat about that underlying condition. Kasi dami ihi lang yan. And eventually, magiging dehydrated. So, hindi natin gugustuhin na maging dehydrated siya. And gusto rin natin ma-fix yung condition niya. So, dapat check yun. And proper referral. So, okay. A client receiving digoxin 0.25 daily is also taking Furo 40 mg daily. Okay. Which electrolyte imbalance should the nurse prioritize to prevent digoxin toxicity? Naglilid lang naman si digoxin to be toxic or nagkakaroon lang naman ng digoxin toxicities because of the presence or their ratio of the digoxin and the potassium in the body because digoxin and potassium has the same binding sites. So, for example, this is the digoxin. This is potassium. For sure, kapag na-take over na ni potassium to, si digoxin, take over na lang niya yung mga bakante na binding sites. Paano kapag konti lang si potassium? Ano mangyayari? Si digoxin magbabind ulit doon sa mga walang binind ni potassium. Kasi doon naman din pareho sila ng binding sites. So, mas magiging increase yung kanyang level sa body ni digoxin. Dito na nagkakaroon ng toxicity kapag onti si potassium. So, dapat iwa-watch out natin yung levels ng potassium. Dapat hindi siya mag-lead sa mababa. Kasi once na mababa siya, pwede siyang pwedeng i-take over ng digoxin yung ibang binding site. So, dapat normal siya. So, ang maglilid sa toxicity ni digoxin is pag mababa yung potassium. O anong tawag doon? Mababa daw ang potassium, hypokalemia. So, yun lang naman yun. Okay, question 6. A client is admitted with a history of chronic vomiting and nasogastric tube suctioning. The nurse observes prominent U wave and flattened P waves on the ECG. Okay, it sounds like low potassium, right? Okay, which of the following is the priority nursing intervention? So, specifically noted yung priority daw sa following nursing interventions. So, mababa yung kanyang potassium. So, let's take a look. Mababa yung potassium niya. Specifically, kasi meron siyang U-wave. And yung U-wave, nakikita lang yan kapag bababa yung potassium. Nakikita siya sa ECG. Tsaka yung flattened T-waves. So, ano ba yung priority natin kapag mababa ang potassium? Diba sinabi natin, pag potassium ang affectation, i-assume mo na meron siyang affectation sa smooth muscles ng heart. So, pwedeng maapektuhan niya yung heart. Magkaroon ng arrhythmia, dysrhythmia, and eventually, pwede yung maging tachycardia, and mapapagod yung heart, and
could lead to worst case scenario, cardiac arrest. So, iiwasan natin yon. So, let's take a look at the nursing interventions listed. So, first, encourage the client to increase intake of plain water. Okay, mababa ang kanyang potassium. Pero plain water lang yung ipapa-intake mo, walang electrolytes. Hindi yun makakatulong, girl. Kasi wala rin namang kwenta yun. Kasi ang problem dito, hindi niya masosolve. Ang problem dito is mababa yung potassium. So, di siya makaka-help. Ba? Okay. 2. Administer potassium chloride. Kailangan niya ba ng potassium chloride? Yes. Via IV push. This is deadly. Guys, you have to remember na we never push potassium chloride or potassium in the IV or intravenous route kasi it is deadly. It could cause fatal arrhythmia. And when it leads to arrhythmia, nagiging dysregulated na si heart kasi pump lang siya ng pump and eventually mapapagod yan, could lead to cardiac arrest. So, hindi siya dapat pina-IV push. Never, never, ever IV push the potassium chloride. Tandaan. This is deadly. This is fatal. Okay? Okay, number 4. Monitor the client for Vostek sign. Anong problem natin dito? Mababa si potassium, di ba? Mababa si potassium, and Vostek sign is a classic sign of hypocalcemia or low calcium in the blood. So, hindi siya nag-a-answer or hindi natin siya priority nursing intervention because ang priority dyan is for Vostek sign siya. So, the only answer here is assess the client's muscle strength and respiratory effort. Ay, wait. Why? Because yung, 'di ba sabi natin, it affects smooth muscles of the heart because the heart is a muscle. So, yung presence ng potassium, it affects the muscle strength and all the muscles in the body, not just the heart. Eh, ano ba yung diaphragm? It is a muscle, 'di ba? Yung diaphragm. So, kapag ka may mababang calcium, so pag mababa yung potassium natin, it could also affect our breathing, our diaphragm. It could also affect the strength na meron yung diaphragm to inflate and deflate our lungs for us to inhale properly, inhale and exhale properly, and to breathe, our effort to breathe. So, dapat yung potassium natin is on normal level kasi it could cause respiratory problems. And worst case scenario, respiratory arrest kapag ka hindi maayos yung presence ng potassium because it affects our muscles. Specifically, yung diaphragm natin which is responsible for our breathing. So, kailangan natin yung i-watch out. Okay? Okay. A nurse is reviewing the lab results of a client with Addison's disease. What is the problem with Addison's disease? Anong lab results or electrolytes yung expected mo here? Kapag ka may Addison's disease, mababa ang sodium niyan. Pero mataas ang potassium. Pagka mababa ang sodium, anong risk ng patient? Seizure, 'di ba? Seizure, ganon. And kapag mataas naman yung potassium, syempre, heart muscles na naman yan. So, pwedeng mag-lead sa dysrhythmia, arrhythmia, and then cardiac arrest. So, dapat natin siyang titignan yung mga lab results niya. So, which set of electrolyte imbalance is most characteristic of this condition? So, ano ba yung hyponatremia at saka hyperkalemia dyan? O, yun na yun yung sagot. Ba? Yun lang yun. Okay, so ano ba nga ang Addison's disease? So ano ba ang Addison's disease? Pasadahan natin ng konti. Ang Addison's disease kasi is a counterpart of Cushing's disease. So ang Addison's disease, meron kasi tayong tinatawag na 3S. Yung 3S na yon, salt, sugar,
and sex or yung libido, ganon. So, pagka may Addison's disease ang tao, mababa lahat itong tatlong to. Yung salt, yun yung nanggagaling sa adrenal cortex. So, itong mga to, itong salt, sugar, and yung sex, nanggagaling yan sa adrenal cortex. So, si aldosterone, ang trabaho niya is to keep the sodium and water. Pero sa Addison's disease, mababa si salt. So, mababa si sodium sa body. And then, for the sugar naman, it is about the cortisol. Cortisol is responsible para may response tayo sa stress. So, kapag ka mababa din naman si cortisol or si sugar, ang nangyayari is yung body is unable to withstand stress or to cope with stress. So, hindi rin maganda kapag ka mababa yung cortisol natin sa katawan. And yun, yung sex, mababa din yung libido and something. So, yun lang naman yung sa Addison's. And lahat ng counterpart or yung kabaliktaran nitong mga senyales ng Addison's is yun naman yung yun naman yung signs na meron si Cushing. So, ganun lang mag-aaral ng MS ha. Huwag nyo aaralin yun na parang isa-isa ganun. Kung merong mapagsasabay na, ito, katulad nito, Addison's, tsaka si Cushing, si diabetes insipidus, at tsaka si SIAD, yung mga ganun na counterpart lang naman na yung kabaliktaran yung ng kabila, yun yung senyalis na itong sakit na to. So, ganun lang mag-aral. Huwag niyong pakomplikahin yung pag-aaral niyo ng med-surg kasi ganun lang naman siya umiikot mostly. Madali lang yan. Madali lang yung med-surg, guys. Wah, charot lang yan. Hindi, marami lang kasi siya. Pero pag nakita nyo kasi yung baseline or yung common ground din lang lahat, may isip nyo, madali lang naman talaga ang med-surg, guys. Hindi naman siya sobrang complicated. As long as you understand the normal and then what went wrong and yung mga need. Kasi kapag alam niya yung naging problem ng sakit or ng condition, from the normal physiology, naging pathophysiology siya ng sakit or disease, nakikita nyo kung ano yung essence ng mga treatment, ng mga procedures, ng mga meds, kung bakit sila ginagawa. Para ma-bring up yung or ma-bring back yung homeostasis ng body. That's all revolving around anatomy and physiology, 'di ba? Kaya nga sinasabi ko sa mga nagtatanong sa akin, paano po mag-aral ng med-surg? Ano po ginagawa niyo nung nag-aaral po kayo ng med-surg ganun? Is to always study smart, not hard. Yun lang. Okay. A client with bone metastasis from breast cancer presents with a serum calcium of 12.5. Is it high or low? The normal level of calcium is in the blood rather, is 9 to 11. So for you to remember, 911. 9 to 11. That is the normal level of calcium in the blood. Now it is quite high, 12.5. Which of the following physician's order should the nurse perform first? So we're looking for the priority order or priority nursing intervention. So let's take a look at the number 1. Maintain the client on strict bed rest to prevent fractures. Strict bed rest seems fine. Pero it is not recommended if the calcium level is skyrocket na mataas like 12.5, it is exceeding our normal level. So, if the calcium is too high on the blood or in the blood, the risk is the blood gets concentrated. So, when the blood is concentrated, mas mataas yung risk niya for developing stones. Stones or bato. Pwede yung maging stone sa kidney. Pwede rin siyang since the blood is concentrated, it can create stones easily. So, when you maintain the client on strict bed rest, they're at risk of developing or more
risk sila for developing concentrated blood and increased stones. So it doesn't promote any good to the client with this type or this reading or this result of calcium level on the blood. This is a wrong option. Number 3, administer calcitonin subcutaneously. Calcitonin is good, but should we perform it first? Calcitonin only decreases the blood level or the calcium level by 1 mg per dl only. It doesn't help that much to lower the calcium level ng mabilis. So, hindi siya yung priority natin with this type of or with this reading na 12.5 milligrams per deciliter. So 4, encourage a diet high in dairy and green leafy vegetables. High in dairy. Tapos green leafy, they're all high in calcium. Both high in calcium. And our patient is already suffering from high calcium. Should we encourage him or her to should we encourage her to eat more calcium-rich foods given the level na mataas na nga yung calcium niya? We should not, of course. This is the wrong option. Number 2, administer 0.9 sodium chloride or normal saline at 150 ml per hour. What is sodium chloride? Is it isotonic, hypotonic, or hypertonic? This is isotonic. And, bakit kailangan siyang i-administer? Ang purpose niya is for rehydration and dilution because our blood is already concentrated due to the presence of high calcium. This is what calcium does to the body or to the blood. It makes the blood concentrated to the point that it creates stones. And these stones can lodge into the kidneys and can cause kidney stones. So, the essence of 0.9 sodium chloride is to dilute the blood to prevent the stone formation. So, this is a good thing to do. This is the best actually for this type of patient or this kind of situation or circumstance of the patient. Okay. A client is admitted with severe SIAD or syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. The nurse should anticipate an order for which type of IV fluid. Okay. When you say SIAD or syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, you always think of delusional hyponatremia. We earlier said that diabetes insipidus is dami or excessive urination. This is the counterpart of diabetes insipidus, which is about conserving the fluid. So, since yung fluid is conserved, nasa cells lang yung fluid, hindi lumalabas ng body. Ang nangyayari, pati si sodium sa body or sa blood is nadidilute. So, what is the danger or what is yung kahihinatnan ng ganito? Yung delusional hyponatremia natin could cause, di ba pagka mababa ang sodium sa body, it can cause seizure. The problem here in SIAD is yung cells na mamaga, particularly doon sa brain cells natin. So, yung brain cells natin, nag-accumulate din siya ng fluid kasi nagiging sensitive siya doon sa SIAD, sa condition ng SIAD. So, nagkakaroon ng cerebral edema. This is the danger of SIAD. So, ano ba yung type of fluid? Para yung fluid na naiwan doon sa cells, particularly sa brain cells, is mahigop palabas ng body. Sobra-sobra kasi yung antidiuretic hormone. Ibig sabihin, anti-diuretic, pinipigilan niyang umihi. Sobra-sobra naman siya sa kondisyon ng SIAD. Kapag ka sa diabetes insipidus, walang antidiuretic hormone, walang nagsistop to
diuresis or yung pag-ihi. Walang nagsa-stop doon. Kaya siya dami ihi. Kasi walang nagpipigil ng ihi. Dito naman, sobra-sobra. Kaya hindi siya makapag-excrete ng fluid. So, dahil doon, yung mga fluid, pupunta siya sa cells ng brain. Kaya dapat natin siyang tanggalin. So, ano yung IV fluid na magtatanggal ng fluid na yun, ng excessive fluid doon sa body ng patient na mayroong syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. So, 1, 0.45 sodium chloride or half normal saline. This is hypotonic, meaning lulusot siya or pupunta lang din siya doon sa area ng body. Kumbaga, instead na lalabas siya yung instead na mag-a-attract siya ng fluid, siya yung maa-attract ng iba kasi mababa yung tonicity niya. Hypotonic siya. So, hindi siya makaka-attract. Siya yung maa-attract. Siya yung kakapit. So, hindi siya tama kasi lalo lang mag-a-add up ng fluid siya sa body. Hindi siya maghihigo palabas. Ganun. 2, 5% dextrose and water or D5 water. This is isotonic. Anong gagawin na isotonic? Wala, magdadagdag lang din yan or magdadagdag lang din niya sa bloodstream. And then eventually, yung dextrose niyan pupunta lang din sa loob ng cells. So, magiging hypotonic na lang din yan siya. So, wala rin, hindi siya magkakaroon ng essence doon. Hindi niya mahihila yung ang hinahanap natin dito is hypertonic. Yung pwedeng maghila ng fluid from the cells to the bloodstream and then eventually sa pag-ihi para ma-release din yung excessive fluid sa body. 4, lactated ringer. This is also isotonic. So we have 3 types of isotonic solutions. Yung D5 water, 5% dextrose in water, lactated ringer solution, and then plain NSS or 0.9 normal saline solution. Yun yung mga isotonic natin. Pero sa mga ganito kasi na dapat hypertonic kasi hinahanap natin dito. Dapat yung hypertonic, yun yung maghihila kasi nga mataas ang tonicity niya, mataas yung ability niya to attract fluid sa surroundings niya. And then eventually iihi lang din. So, dito sa options natin, ang hypertonic lang dito is 3% sodium chloride hypertonic saline. Siya lang. Yung may ability to attract water and eventually outside of the body. Okay. Yeah. Last question, which client is at high risk or highest risk for developing hypermagnesemia? So, hypermagnesemia is mataas na magnesium sa body or sa bloodstream. Ano ba ang way of excretion ng magnesium sa body? Is via kidneys. So, if it is excreted via kidneys, so we have to check if the client's kidney is functioning or functioning well para ma-excrete niya yung mga dapat niya excrete like electrolytes, waste product, turns out to be urine. So 1, a client with chronic diarrhea and malabsorption. Diarrhea and malabsorption is the problem of large intestines already or the colon. So, hindi na tayo kasama dyan. Hindi na yung kidney yung problem niya. Colon na. Okay. 4, a client receiving long-term nasogastric suctioning. Usually, yung meron dito or na nako-compromise kapag may long-term NG tube or NG suctioning is the potassium. So, pwede siyang mag-lead sa hypokalemia kasi nababawasan ng potassium sa body. So, this is about hypokalemia. Kasi hinihigop nagsasuction siya. And yung K+ nandoon. Yeah. So, number 3, a client with type 1 diabetes and ketoacidosis. So, medyo malayo na siya, guys. Hindi na siya about sa ibang sakit na siya. Hindi na siya related sa kidney. Diba? Medyo malayo na siya.
Compared to number 2, a client with chronic kidney disease using antacids. CKD na nga siya using antacids pa. So, mataas ba ang risk niya to develop increased magnesium in the blood? Yes, because aside from the fact na yung kidney niya is mababa na yung GFR or glomerular filtration rate and hindi na rin nagpa-function ng maayos sa kidney because of the CKD, the patient is also using antacids, which majority of the antacids is magnesium-based. Like, yung tinatawag nating Maalox. Magnesium-based meaning meron siyang magnesium. Diba merong magnesium, meron ding aluminum. Kaya nga, kapag ka may magnesium, yung side effect is magtae. Kapag ka aluminum naman, alatae. So, walang tae. Parang ganun. So, hindi siya nagtatae or hindi siya nagkakaroon diarrhea. Kapag ka may magnesium, ang side effect is diarrheal. So, doon yung malalaman kung magnesium-based ba siya. So, yun yung sagot natin. Yun lang. By the way, nurses, if you enjoyed this video, help me launch my YouTube channel at Moni_RN2025 so I can post more and full version of lecture and Russia videos of your highly requested topics soon. Your subscription is highly appreciated, and good luck, nurses. Love, love.